Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2301 unang dumating sa palasyo ng Panginoon. Ang mga Divine Sovereigns, Divine Kings, Divine Sovereigns, ang mga makapangyarihang pangunahing Diyos na kaharian, ay nasa buong kalye, at ang mga gwardya na nagpapatrolya sa paligid ay makapangyarihan din na may titulong korona sa harapan. Dito, ang unang klase na True God Realm ni Yezuan ay mukhang napakakaraniwan, at kahit ang isang tao na nagbebenta ng divine fruit sa kalye ay mas advanced kaysa kay Yezuan. Ito ang palasyo ng Panginoong Diyos. Ito ang core ng Kunlun God Realm. At ito ang background ng Kunlun God Realm. Hindi magtatagal si Yezuan sa mga lugar na ito, ngunit direktang lilipat patungo sa kanyang layunin. Bago dumating, nagtanong na siya. Mayroong maraming iba't ibang mga organisasyon dito, at kabilang sa mga ito, mayroong isang lugar na tinatawag na Intelligence Alliance, kung saan maaari mong gamitin ang iyong sariling katalinuhan o mapagkukunan upang ipagpalit ang katalinuhan na gusto mo. Si Yezuan ay walang mahalagang impormasyon dito, ngunit maaari niya itong ipagpalit sa mga mapagkukunan. Ang lokasyon ng Intelligence Alliance ay isang mataas na tore. Bagamat 99 na palapag lang nito, hindi naman ito masyadong simple. Dir-diretsyong pumasok si Yezuan, at walang sabi-sabi, dumating sa lugar kung saan ibinebenta ang impormasyon. Hello, anong impormasyon ang kailangan mo? Ang mga taong pumupunta rito ay natural na bumibili ng katalinuhan, ang kinaroroonan ng isang tiyak na mythical beast, ang lokasyon ng isang tiyak na tao, ang lakas ng isang tiyak na puwersa, at iba pa. Hanggat maaari mong ibigay ang kaukulang pagbabalik, pagkatapos ay ang Intelligence Alliance ay makukuha ang impormasyong gusto mo para sa iyo. Kailangan kong malaman ang impormasyon tungkol sa massacre sa Linfengjing, at para malaman kung saan nagtatago ngayon ang puwersang nagmassacre kay Linfengjing. Hindi direktang binanggit ni Yezuan ang pagkawasak ng organisasyon. Kung tutuusin, ang pagsira sa isang organisasyon ay isang bawal na hindi man lang banggitin ng maraming tao, at naniniwala ako na karamihan sa mga tao ay hindi man lang alam ang pagkakaroon ng organisasyong ito. Kung binanggit ni Yezuan ang pagsira sa organisasyon dito, natatakot ako na mapansin lang siya. Sige, saglit lang. Sinagot ng lalaki si Yezuan ng isang pangungusap lamang, at pagkatapos ay nagpadala ng isang lihim na voice message. Nang hindi masyadong pinahintay si Yezuan, isang divine rune ang inihatid sa lalaki. Ito ang impormasyong gusto mo. Naglalaman ito ng ilang pinagsunod-sunod na mga fragment ng memorya. Bilang karagdagan, may mga magaspang na hula tungkol sa pinagtatagwa ng mahiwagang organisasyon. Ngunit ang impormasyon ay 60% na tumpak lamang. Ang 60% katumpakan ay halos sapat na. Para sa natitirang 40%, hinanap ito ni Yezuan ng mag-isa. Okay, I want this information, let's talk, how many divine crystals? Haha, hindi ba pinagtatawanan niyang Master Yezuan ang aking Intelligence Alliance? Dahil gusto niyang Master Yezuan na maghiganti para kay Linfengjing, ano ang silbi ng aking Intelligence Alliance na magpadala ng ilang impormasyon? Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Mula sa mga salita ng taong ito, narinig ni Yezuan ang maraming bagay. Una sa lahat, alam nila na sila si Yezuan, at alam pa nila ang layunin ng pagbili ng impormasyong ito. Ibig sabihin, may sarili silang impormasyon dito. Ikaw, kinuha mo rin ang impormasyon ko. Sumimangot si Yezuan at nagtanong. Haha, magaling talagang magbiro si Young Master Yezuan, kahit hindi ko na kailangan pang kolektahin ang impormasyon mo, malalaman ito ng ating Intelligence Alliance. Sino ba naman ang hindi nakakaalam na noong unang beses mong hinamon ang rankang list, diretso kang pumasok sa rankang list, at mas higit pa. Kahit nasirain ang tatlong malalakas na challenger, naiwang tulala ang iba. At ang pagkakakilanlan ng iyong tatlong dakilang master, ang titulo ng kaakit-akit na henyo, kahit na ang aming Intelligence Alliance ay hindi nais na kolektahin ang iyong impormasyon, ngunit ang iyong impormasyon ay kakalat sa lahat ng dako. Ito ay kaya, naiintindihan din ni Yezuan sa kanyang puso na ang mga bagay na dulot niya sa panahong ito ay talagang madaling maalala, kaya talagang hindi mali ang mga salita ng taong ito.
Kahit na hindi niya kailangang mangolekta ng impormasyon tungkol kay Yezuan, ito ay nasa lahat ng dako pinalaganap. Naglabas si Yezuan ng 100,000 divine crystals, direktang inilagay ito sa isang Qiankun ring, at inihagis ito sa counter. I don't like to owe people favors, so I still buy this information. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Yezuan at naglakad palabas. Nang maglakad siya patungo sa isang liblib na lugar, naglabas si Yezuan ng isang mahiwagang rune. May pagkakaiba ang rune na ito at ang rune na pino ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang rune inheritance ni Yezuan ay nagmula sa rune family. Inalis ni Yezuan ang kanyang mga iniisip at nagsimulang kunin ang nilalaman ng rune. Ito ay isang rune na pinagsama-sama ng mga fragment ng memorya, na nagtatala ng mga laban ng paulit-ulit. Lumalabas na ang Intelligence Alliance ay maraming tao sa buong Kunlun God Realm. Karamihan sa mga taong ito ay may mababang cultivation base. Upang makakuha ng kaunting cultivation resources, nagdadala sila ng espesyal na magic weapon ng Intelligence Alliance sa kanilang mga katawan. Ang mahiwagang armas na ito ay walang ibang mga pag-andar. Ang tanging kakayahan ay ihatid ang lahat ng iyong nakikita pabalik sa punong tanggapan ng alyansa ng Panektik. Siyempre, ang gayong tao ay ganap na hinahamak ang mga alagad ng mga dakilang puwersa. Gayunpaman, ito ay, pagkatapos ng lahat, ang isa sa mga pangunahing paraan kung saan ang Intelligence Coalition ay pinagmumulan ng katalinuhan. Halimbawa, ang rune sa kamay ni Yezuan ngayon. Ang mga taong iyon ang nagbigay sa kanila. Maliit ang halaga ng maliliit na sandatang iyon, at kahit na mawala sila, magiging katanggap-tanggap ang mga ito sa alyansa ng Panektik. Ngunit dumating na ang balita. Sa paulit-ulit na labanan, ang pinaka-nakikita ni Yezuan ay isang pangit na mythical beast. O hindi na ito matatawag na isang banal na hayop. Ito ay isang banal na hayop na ang buong katawan ay nalilito ng itim na ambon. Gayunpaman, mayroon itong mga kamay at paa. Kung titingnan mo lang ang outline, iisipin mo na siya ay isang lahi ng tao. Ang banal na hayop na ito ay maaaring maging mas malaki o mas maliit. Siyempre, ang tiyak na kapangyarihan ng labanan ay hindi makikita sa banal na rune na ito. Pagkatapos ng lahat, ang rune na ito ay maaari lamang mag-record ng mga pasulpat-sulpat na larawan. Kadalasan ang unang shot ng halimaw, ang imahe ay nag-ambala. Gayunpaman, ang matitiyak ni Yezuan ay maaaring ito ang sinaunang demonyong Diyos na palaging binubuhay ng organisasyon ng pagpuksa. Kahit anong tingnan ni Yezuan, hindi niya namalayan na mukha siyang demonyo. Sa mga sumusunod na larawan, nakita ni Yezuan na ang ilang tao ay dinala sa kakaibang lugar ng mga taong samaire sa organisasyon. Alam ni Yezuan na ang mga taong ito ay inaresto dahil sa paghahain ng dugo. Kaya lang medyo kakaiba ang lugar, dahil sa imahe, imposibleng makita kung nasaan ito. Ang 10 araw sa God Realm ay salit-salit. Ang tinatawag na gabi, ang momentum ay katumbas lamang ng takip silim. Imposibleng magkaroon ng isang tunay na gabi, ngunit sa imaheng iyon, mayroon talagang isang gabi. Ayon sa imahe, hindi umalis sa Linfengjing ang mga samaire sa organisasyon. Sa madaling salita, sa Linfeng Realm, mayroong isang lihim na base para sa pagsira sa organisasyon. Malamang, ito ay isang hiwalay na lihim na kaharian. Pinatatag ni Yezuan ang kanyang pag-iisip, alam niya na kung ito ay isang hiwalay na lihim na kaharian, pagkatapos ay natatakot siya na pumunta siya doon ng mag-isa, at wala siyang makukuhang mura. Ngunit kailangan pa ring magpasya ni Yezuan na tingnan. Hindi nagtagal, muling pumunta si Yezuan sa Linfeng Realm. Sa pagkakataong ito, ang layunin niya ay hanapin ang mahiwagang muog ng mapanirang organisasyon. Dahil itinatag ni Yezuan ang lungsod ng Linfeng, at inilipat ang kalahati ng mga tao sa Linfengjing, habang ang natitirang kalahati sa kanila ay nakakalat sa buong Linfengjing, na ginawa itong tila kakaibang walang laman. Dumaan si Yezuan sa ilang mga lungsod o nayon at mga vilya na magkakasunod, ngunit wala talagang tao. Ang huling massacre ay nagpasindik sa mga tao sa Linfeng Realm. Para sa kapakanan ng lakas, ang mga tao ay hindi nag-iisip na ipagpalit ang kanilang buhay para sa kahit na kaunting pagpapabuti. Kabanata 2302 Super Kalaban. Bumagal ang karwahe ni Yezuan at patuloy na sinusuri ang sira-sirang Linfeng Realm. Sa totoo lang, sa puso ni Yezuan, talagang may kaunting kalungkutan.
Dam na organisasyon. Bagamat alam ni Yezuan sa simula pa lang na ang layunin ng pagsira sa organisasyon ay sirain ang God Realm, nang makita niya ang kanilang mga kasalanan, talagang naunawaan ni Yezuan kung ano ang pagkawasak. Biglang, sa harap ni Yezuan, isang pangkat ng mga tao ang lumitaw. Inihinto ni Yezuan ang karwahe at dirdiretsong lumabas. Gusto niyang makita kung sino iyon. Tuldok tuldok tuldok. Well, it's a big fish, you see. The magic weapon in his hand is not means easy. Kung ibababa natin siya sa pagkakataong ito, siguradong malaking gantimpala ang makukuha natin. Sabay-sabay tayo, hulihin ang batang ito at tanggapin ang gantimpala. Ang hindi inaasahan ni Yezuan ay bago pa man siya magsalita, ang mga tao sa kabilang banda ay galit na umaatake sa kanya. Ding, nag-uudyok ang system, tukuyin ang target. Ang pinakamaganda ay ang mas mababang Profound God Realm. Ang pinakamababa, kunin ang True God Realm. Sa mababang antas ng cultivation, gusto niya talagang magsimula kay Yezuan. Baliw ba ang mga lalaking ito? 6 na karakter na mantra, nasaktan. Sa isang kaway ng kamay ni Yezuan, agad na na-activate ang kapangyarihan ni Zuan Ao. Sa isang iglap, ang 12 ng mga tao sa kabilang panig ay sabay na bumagsak sa lupa, at maraming tao ang direktang samukan ng dugo, na halatang malubhang nasugatan. Dahan-daang naglakad si Yezuan, ang walang talo na kilos na iyon ay nagpang-inig sa mga tao sa kanilang mga puso. Sabihin mo sa akin, sino ka, bakit mo ako inaatake? Walang pakialam na tanong ni Yezuan, para sa mga taong ito, si Yezuan ay walang kahit ketiting na pabor, hindi sila pinatay, gusto lang malaman kung ano ang gusto nilang gawin. Senyor, patawarin mo ako. Senyor, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang Mount Tai. Kung nasaktan ko si Senyor, sana mapatawad ako ni Senyor. Sa isang kaway ng kamay ni Yezuan, nagawa niyang talunin silang lahat. Hindi naiintindihan ng mga taong ito na si Yezuan ay isang taong hindi nila kayang pukawin. Kaya't sa sandaling ito, lahat sila ay nakaluhod na sa lupa, patuloy na yumuyuko at inaamin ang kanilang mga pagkakamali. Sagutin mo ang tanong ko. Hindi pinansin ni Yezuan ang mga taong ito at nagpatuloy sa pagtatanong. Senyor, iligtas mo ang iyong buhay, sabi ng maliit, sinabi ng maliit ang lahat. Ako ay orihinal na disipulo ng Linfeng Sect, ngunit pagkatapos na maalis ng mga taong iyon, ang mahiwagang lason ay natanim sa aking katawan, kung hindi ko. Hinintay na makahuli sila ng isang bagong tao at ipadala ito sa akin. Sa nakaraan, kung gayon, hindi nila tayo bibigyan ng antidote. Oo, Senyor, ang lason na ito ay dapat inumin bilang isang panlunas minsan sa isang taon. Kung hindi mo ito inumin, ito ay magiging lubhang masakit. At saka, 3 beses na magkakasunod, ito ay direktang gagawing dugo ang mga tao, at maging ang kaluluwa ay madudurog. Napakunot ang noo ni Yezuan, napakasamang lason, napakasamang pamamaraan. Natatakot ako na magmumula lamang sa organisasyong pangwasak. Ito ang dahilan kung bakit mo inaaresto ang mga tao sa lahat ng dako. Dati ka ring mga disipulo ng Linfeng Sect. Ang Linfeng Sect ay palaging kumakatawan sa Linfeng Realm, at ito rin ang pinakamalaking puwersa sa Linfeng Realm. Posible kaya na sila ay nagel-inang ng mga disipulong tulad mo. Ang mga taong iyon ay hindi nang ahas na magsalita. Alam nila na si Yezuan ay may lakas na patayin silang lahat. Senyor, hindi mo alam, ang aming Linfeng Sect ay umiral na sa pangalan lamang. Ang mga matatanda at mas mataas, kasama ang Sect Master, ay lahat ay isinakripisyo sa mga itim na hayop sa pamamagitan ng dugo. Wala kaming pagpipilian. Well, there is no way, you think, I will bypass you if you say this. Bahagyang nagbago ang kutis ni Yezuan, kung alam pa rin ng mga taong ito kung paano magsisi, imposibleng patawarin sila ni Yezuan at bigyan sila ng pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, dahil hindi pa rin nila alam kung paano magsisi at alam lamang kung paano talikuran ang kanilang mga responsibilidad, kung gayon bakit pinanatili sila ni Yezuan. Dahil ang iyong suzerain ay isinakripisyo sa dugo, kung gayon, ikaw, pumunta ka at samahan mo ang iyong suzerain. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Yezuan, direktang na-control ni Megatron ang Excalibur at nagmamadaling lumabas. Walang suspense sa ikalawang pagpatay, ang mga taong ito, sa harap ni Yezuan, ay walang kakayahang lumaban.
Nang kolektahin ni Yezuan ang Chen-kun rings ng mga taong ito, alam niya na ang mga mapagkukunan ng mga taong ito ay na-scavenge na ng extermination organization. Karamihan sa kanila, sa Chen-kun ring, ay may ilang damit lang, at wala man lang silang kahit anong mahika na armas o anumang mapagkukunan. Masasabing bilang isang Diyos, nahihiya talaga sila sa mga Diyos, at maaari silang maging napakahirap. Ngunit, hindi ba ang lahat ng ito ay ginagawa ng organisasyon ng pagpuksa? Hinahamak lamang ni Yezuan ang mga taong ito, ngunit ayaw niyang sirain ang organisasyon. Matapos malutas ang alon ng mga tao, patuloy na sumulong si Yezuan, at kasabay nito, pinananatili na niya ang system sa estado ng detection anumang oras. Kung tutuusin, hindi magagarantiya ni Yezuan na bigla siyang aatakihin. Gayunpaman, hindi nagtagal na kumpirma ang mga alalahanin ni Yezuan. Sa katunayan, paanong ang mga taong iyon mula sa Linfeng sect ay hindi mapaghihigpitan. Ang kanilang hininga ay palaging kontrolado ng mga taong sumire sa organisasyon. Sa makatuwid, mula sa sandali ng kanilang kolektibong kamatayan, ang organisasyon ng pagpuksa ay nagpadala ng isang mabuting kamay. Maingat na naglalakad si Yezuan, nang biglang tumunog ang alarm ng system. Ding, sirena, sirena, ang host ay nasa ilalim ng nakamamatay na pag-atake. Ding, automatikong kinukuha ng system ang awtoridad sa pagtatanggol. Ding, tapos na ang krisis. Ding, alarma, alarma, ang host ay nakatagpo ng isang malakas na kaaway, inirekomenda na ang host ay humigdad kaagad. Ang isang serye ng mga alarma at biglaang pag-atake ay naging dahilan upang hindi makapag-react si Yezuan. Ang pag-atake ay biglang dumating, ito ay lumitaw ng walang babala. Hanggang sa natamba siya ni Yezuan sa paglipad ay nakita niya ng malinaw na siya ay inatake. Itong misteryosong figure na ang buong katawan ay natatakpan ng itim na damit. Sa kamay niya, may mahabang letigo na parang ahas. Sabihin na ito ay isang mahabang letigo. Dahil mukhang letigo talaga itong magic weapon. Sabihin mong ahas. Ngunit ito ay dahil ang letigo ay malinaw na may mataas na antas ng artifact spirit, at kahit na hindi ito nasa ilalim ng kontrol ng master, ito ay patuloy na lumalangoy. At ang mahabang letigo ang umatake kay Yezuan. Ngayon lang, ang mahabang letigo ay umatake kay Yezuan sa napakabilis na bilis. Napakatahimik din ang hitsura ng misteryosong lalaki. System, tuklasin ang kaharian ng taong iyon. Ding, ang sistema ay nag-uudyok. Tukuyin ang target, ang superior na God Monarch Realm. Ding, nag-prompt ang system, inirekomenda na lumikas kaagad ang host. Inirekomenda na lumikas kaagad ang host. Ang superior na kaharian ng Divine Sovereign. Naramdaman lang ni Yezuan na pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Maaari bang lumaban ang gayong kaaway na si Yezuan? Ito ay ganap na imposible. Masasabing sapat na ang superior na Divine Sovereign Realm para patayin si Yezuan sa ilang segundo. System, buhayin ang kakayahan sa teleportasyon ng mga pakpak ng mga Diyos, tumakas. Tumakas. Kailangang tumakas si Yezuan, dahil ang gayong kaaway ay hindi niya kayang harapin ngayon. Kung ang taong ito ay nasa gitnang antas ng Divine Sovereign Realm, maaaring umasa si Yezuan sa pagbabawal at saron upang labanan siya, kaya walang pagkakataong manalo. Gayunpaman, ang taong ito ay nasa kaharian ng mga nakatataas na Diyos. Dapat mong malaman na si Yezuan ay isa lamang unang klaseng tunay na Diyos, at kung talagang gagawin niya ito, mamamatay siya. Kasunod ng utos ni Yezuan, direktang na-activate ng system ang kakayahan sa paghahatid ng mga pakpak ng mga Diyos nang walang anumang pagkaantala. Sa sandaling ito, ang enerhiya ng mga pakpak ng mga Diyos ay naipon lamang ng 0.1%. Sa napakaliit na halaga ng enerhiya, si Yezuan ay maaari lamang ay teleport palabas sa loob lamang ng 100,000 milya. Kabanata 2303 ang Dharma ng sinaunang Qin. Ngunit hindi na kaya ni Yezuan. Kapag nag-teleport, tatakbo siya ng hindi man lang iniisip. Boom! Kakaalis lang ng tagiliran ni Yezuan, at ang mahabang letigo sa kamay ng misteryosong lalaki ay tumama sa posisyon kung saan nakatayo ngayon si Yezuan. At walang pagkakataon na maligtas ang alinman sa mga nilalang na ito. Ito ang makapangyarihang mataas na antas na Divine Sovereign Realm, at napakalakas nito sa isang casual na welga. Saan nang ahas si Yezuan na huminto,
halos ginamit niya ang lahat ng kanyang bilis. Sa kasamaang palad, sa mga mata ng misteryosong lalaki, napakabilis ni Yezuan, hindi man lang siya gumalaw, isang random na alon ng mahabang latigo sa kanyang kamay, 100,000 milya. Isang buong 100,000 milya ang layo. Umalis lamang si Yezuan ng 100,000 milya gamit ang kakayahang teleportasyon ng mga pakpak ng mga Diyos. Sa mata ng misteryosong tao, latigo lang. Boom! Isang latigo lang, ngunit nag-iwan ito ng malaking lambak dito. Ito ay talagang naputol sa pamamagitan ng kapangyarihan ng latigo na iyon. Hindi nagsalita ang misteryosong lalaki, nakatingin lang siya kay Yezuan ng mapaglaro. Ang mahabang latigo sa kanyang kamay ay kumakaway paminsan-minsan. Gayunpaman, sa bawat pag-iiwas niya nito, nagbibigay ito kay Yezuan ng mapangwasak na panggigipit. Paano gawin? Nagmamadali si Yezuan. Ang system ay patuloy na nagpapadala ng mga alarma, ngunit talagang walang magawa. Maaaring siya, si Yezuan, ay mamamatay dito ngayon. Imposible, siya si Yezuan, siya ang walang talo na si Yezuan, paano siya mahuhulog sa ganoong lugar? Pagtingin sa unahan, huminto si Yezuan. Dahil ito ay isang lugar ng kawalan ng laman. Dito, ang hangganan. Sa bawat larangan, ang hangganan ay ang walang laman maliban sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos. Ngunit ngayon, dalawa na lang ang pagpipilian sa harap ni Yezuan. Ang una ay ang pagpasok sa walang katapusang walang laman na ito. Pangalawa, maghintay na mamatay. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang isang espesyal na lihim na kaharian ay nakita, kung pipiliin ng host na pumasok. Isang espesyal na sikreto, hindi ba ito ang walang katapusang kawalan? Ang prompt ng system ay parang nectar na nahuhulog mula sa langit. Dapat mong malaman na ang pagpasok sa walang katapusang kawalan ay talagang hindi naiiba sa kamatayan. At ngayon, sinabi ng system kay Yezuan na may lihim na kaharian sa unahan. Pagkatapos, walang dapat ipag-alinlangan si Yezuan, kaya sumugod siya. Tama, hindi alam ni Yezuan kung ano ang nasa lihim na kaharian. Masasabing malaki ang posibilidad na mahulog siya kapag pumasok siya. Ngunit sa pagitan ng dalawang mortal na pagpipilian, mayroong isang pagpipilian na maaaring hindi mamatay, at ito na ang huling pagpipilian. Nakita ng misteryosong lalaki na si Yezuan ay talagang bumagsak sa walang katapusang kawalan, at pagkatapos ng bahagyang pagkatulala, tumalikod siya at umalis. Dahil sa pagpasok sa walang katapusang kawalan, walang makakabalik na buhay. Sa makatuwid, natukoy na niya na si Yezuan ay tiyak na mamamatay. Tuldok. Una, kadiliman, walang katapusang kadiliman, at pagkatapos ay isang multicolored streamer, isang nakasisilaw na streamer. Sa dulo, may pinto, nagniningning na pinto. Pumasok si Yezuan, gayunpaman, nagulat siya sa eksenang nasa harapan niya. Sa kawalan, hindi mabilang na sirang mga palasyo ang nakakalat sa lahat ng dako. Sa suporta ng isang mahiwagang puwersa, ang mga gusaling ito ay talagang pinanatili ang hitsura ng sandaling sila ay nasira, na nakatayo. Eto, nasaan na? Mayroong hindi mabilang na pagdududa sa puso ni Yezuan. Ano ang sikretong lugar na ito? System, ma-detect mo ba kung nasaan ito? Ding, sinenyasan ng system na ang data ay hindi sapat at hindi matukoy. Bagamat handa na si Yezuan sa pag-iisip, bahagya siyang nadismaya nang marinig niya ang udyok ng system. Bagamat hindi alam ni Yezuan kung saan ang lugar na ito, ang isang bagay na maaari niyang kumpirmahin ay, kung sa mga tuntunin ng estilo ng arkitektura o mga materyales sa gusali, ang lugar na ito ay hindi ang estilo ng kasalukuyang God Realm. Ang ilang mga materyales, maging ang mga materyales na hindi pa nakikita ni Yezuan. Kaya, ano nga ba ang lugar na ito? Biglang, isang malawak na walang kapantay na pamimilit ang dumaan. Tila isang walang katulad na powerhouse ang nag-espir kay Yezuan. Si Yezuan ay hindi makagalaw kahit kaunti, at siya ay nakulong ng malakas na pamimilit na ito sa isang iglap lamang. Pagkatapos, isang sinag ng liwanag ang bumagsak sa katawan ni Yezuan, na parang gusto niyang suriing mabuti si Yezuan, at ang sinag ng liwanag ay patuloy na lumalangoy sa katawan ni Yezuan. Ang liwanag ay tumagal ng mahabang panahon, at ang bawat bahagi ng katawan ni Yezuan ay maingat na sinuri. Biglang, isang malaking multo ang lumitaw sa harap ni Yezuan. Kasama sa phantom na ito ay isang system prompt.
Ding, sinenyasan ng system na ang host ay nakahanap ng dharma na maaaring isama sa dugo ni Wanzan, Chingu Dazen. Ding, sinenyasan ng system na maaaring direktang isama ng host ang dharma ng Chingu sa dugo ni Wanzan. Ding, sinenyasan ng system na kung pipiliin ng host na isama ang imahe ng dharma ng Chingu Dazun, automatiko niyang tatanggapin ang inheritance task ng Chingu Dazun. Ding, sinenyasan ng system na ang Chingu Dazun inheritance task ay isang compulsory task. Kapag nabuksan na ito, dapat itong tapusin sa secret realm na. Ito, kung hindi, hindi ka makakaalis. Isang serye ng mga senadoryas mula sa system ang nag-alinlangan kay Yezuan. Sabi ng system, kung hindi mo na kompleto ang inheritance task ni Chingu, hindi ka na makakalabas. Sa madaling salita, ang gawaing ito ay hindi magiging napakasimpleng tapusin. Maaaring piliin ni Yezuan na huwag tanggapin ito, at direktang baliwalain ang dharma nitong Chingu Dazen. Gayunpaman, matapos ang bloodline ni Wanzan ay pagmamay-ari ni Yezuan, ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang tinatawag na fusion law. Sa katunayan, si Yezuan ay palaging may tanong, at iyon ang dahilan kung bakit ang Wanzan bloodline, na pinagsasama ang bloodline ng demigod level na sword god at ang bloodline ng demigod level na god of war, ay napakahina. Hanggang sa sandaling ito, hindi alam ni Yezuan hanggang sa, ang bloodline ni Wanzan. Ang tunay na makapangyarihan ay ang Wanzan. Katulad nitong Chingu Dazen, maaari itong isama sa dugo ni Wanzan ni Yezuan. Kapag naisama na, maaaring ipatawag ni Yezuan ang dharma ng Chingu anumang oras upang sugpuin ang kaaway. Sa makatuwid, si Wanzan, hindi ang bloodline, ang talagang makapangyarihan. Masasabing sa simula pa lang, hindi naiintindihan ni Yezuan ang kahulugan ng bloodline ni Wanzan. Kaya, gusto mo bang magsama ngayon? Pagkatapos mag-alinlangan saglit, sa wakas ay nagngangalit si Yezuan at nagpas siyang sumanib. Dahil hindi alam ni Yezuan, kung kailan lilito ang ganitong pagkakataon sa susunod. Sa makatuwid, ayaw itong pabayaan ni Yezuan. System, isama ang dharma ng Chingu Dazun. Ding, sinenyasan ng system na matagumpay na naisama ng host ang dharma statue ni Chingu Dazen. Ding, automatikong tinatanggap ng system ang inheritance task ni Chingu Dazun. Ding, pakisuyong pansinin ang host. Ang lihim na kaharian na ito ay muling binuksan, mangyaring ihanda ang host. I restart. Ano ang ibig sabihin nito? Gayunpaman, bago magkaroon ng panahon si Yezuan na magtanong, nakita niya ang isang malaking pagbabago sa buong lihim na espasyo. Ang mga sirang gusaling iyon ay talagang nagsanib sa napakabilis na bilis. Lumitaw ang lupa, lumitaw ang langit, at lumitaw ang isang figure. Ang ganitong kakayahan ay matatawag na pag-aayos ng mundo. Ang susi ay ang mga taong iyon, saan sila nanggaling. Kabanata 2304 na nagsimula ang misyon. Ding, ang system ay nag-uudyok, host, mangyaring bigyang pansin, ang Chingu Dazun ay isang sobrang pag-iral na higit sa pangunahing Diyos na kaharian. Milyon-milyong taon na ang nakalilipas, si Chingu ay nagtatag ng sarili niyang lihim na mundo, na siyang mundong nakikita ng host ngayon. Gayunpaman, isang malaking mutation ang nagdulot ng pagkawasak sa lugar na ito. Upang maprotektahan ang kanyang anak na mga tao, kaya hiniram ko ang batas ng oras kasama ang aking buhay para suspindihin ang espasyong ito. Kasabay nito, ginamit niya ang Time-Space Secret Treasure para i-activate ang isang espesyal na kakayahan Time-Space Reversal. Lahat ng nakikita ng host ay isang eksena milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Ding, mangyaring bigyang pansin ng host. Ang Master Chingu ay nagbigay sa host ng pagkakakilanlan ng Young Master, at ang host ay may karapatan na tawagan ang lahat ng mga mapagkukunan sa buong lihim na kaharian. Ding, host, pumunta ka agad sa Shrine of Venerable, malapit na ang pinakabagong balita. Ano ang sitwasyon? Si Yezuan ay medyo natulala, ang kasalukuyang sitwasyon ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Anong oras at espasyo ang pagbaliktad? Anong misteryosong pag-atake? Ang pinakamahalagang bagay ay talagang naging master na siya ng secret realm na ito, at gusto niyang iligtas ang secret realm na ito, na wala. Ang dakilang Senior Chingu, malaki ba ang tiwala mo sa iyong sarili? Paano kung mabaygo ka? Para sa napakalaking hakbang gaya ng pagbaliktad ng oras at espasyo,
May dahilan si Yezuan para hulaan na kahit si Chingu ay magagamit lang ito ng isang beses. Itataya ba niya ang lahat kay Yezuan? Siyempre, anuman ang mangyari, ito ay walang alinlangan na magandang bagay para kay Yezuan, kaya ang dapat gawin ni Yezuan ngayon ay tapusin ang gawaing ito. System, ano ang pinagkaiba ng oras dito sa bilis ng outside world? Ding, ang sistema ay nag-uudyok na ang oras sa lihim na kaharian na ito ay ipinagbabawal. Bawal ang oras. Biglang kumirot ang puso ni Yezuan. Anong klaseng powerhouse itong si Chingu Dazan, na may napakalakas na lakas? Siyempre, dahil tinanggap na ni Yezuan ang gawaing ito, kailangan din niyang tapusin ito. Ang lihim na kaharian na ito, na walang buhay at walang kapantay na sira ngayon, ay bumalik na ngayon sa hitsura nito 1,000,000 taon na ang nakalilipas, at ang mga tao ay direktang dumadaloy sa mga lansangan. Hindi talaga alam ng mga tao kung ano ang mangyayari, kung ano ang nangyari. Ang lihim na kaharian na ito ay matagal nang nawasak, ngunit ang dakilang Senior Chingu, sa kabayaran ng kanyang sariling buhay, hinayaan ang lahat ng ito na mangyari muli. Ngayon, depende ito sa kung may iligtas ni Yezuan ang lihim na kaharian na ito. Yang Zun, mangyaring makipagkita kaagad sa Hall of Venerables, may apurahang ulat sa hinaharap, tila may pagbabago sa Qi Tianzang. Qi Tianzang, ang salarin na responsable sa pagkawasak ng lihim na kaharian na ito ay ang pangunahing kaaway din ni Yezuan sa pagkakataong ito. Isa rin itong sinaunang sekta, at ang lakas nito ay napakalakas, mas malakas pa kaysa sa sinaunang lihim na kaharian ng Qin. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, mangyaring bigyang pansin ang host, sa lihim na kaharian na ito, ang host ay maaari lamang mag-issue ng mga order at hindi maaaring sumali sa labanan ng mag-isa. Ding, sinenyasan ng system, sa lihim na larangang ito, ang anumang pag-atake ng host ay huhusgahan na hindi wasto, dahil ang host ay nasa isang time traveler na estado. Time traveler, bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Noong una, hindi niya naiintindihan ang kahulugan ng mga salitang ito, ngunit mabilis niyang napagtanto iyon, dahil ang mga bagay na ito ay nangyari milyon-milyong taon na ang nakalilipas. The ending years ago, otherwise, they would be nothing at all. Ito ang limitasyon ng batas ng panahon. Sa madaling salita, ang lahat ng nangyayari sa sinaunang lihim na kaharian ng Qi na ito ay isang tunay na multo. Kung mababago ni Yezuan ang wakas na nangyari 1,000,000 taon na ang nakalilipas, ang sinaunang lihim na kaharian ng Qi na ito ay maaaring ayusin at magsimulang muli. Ngunit kung hindi binago ni Yezuan ang wakas, kung gayon ang lahat ng ito ay mangyayari ng totoo. Bukod dito, si Yezuan ay nahila na sa oras na ito vortex. Kapag nabigo siya, mawawala si Yezuan sa parehong oras. Masasabi pang ang tuluyan na siyang nawala. Kahit na ang mga taong nakakakilala kay Yezuan sa labas ng mundo ay hindi siya maalala. Ito ang pinakamataas na pagpapakita ng batas ng panahon, at masasabing hindi ito isang paraan na mauunawaan ng mga ordinaryong tao. Sa madaling salita, may isang paraan lang si Yezuan ngayon, at iyon ay ang iligtas ang lugar na ito. Bukod dito, maaari lamang siyang mag-issue ng utos na gamitin ang mga human at material resources sa lihim na kaharian na ito upang iligtas ang lahat dito, ngunit siya mismo ay walang paraan para direktang lumahok sa labanan. Mabilis na dumating si Yezuan sa Hall of Venerables, at sa oras na ito napagtanto ni Yezuan na nagbago ang kanyang hitsura. Sa madaling salita, iniugnay lamang ni Yezuan ang kanyang kamalayan sa tunay na Young Master na nabuhay milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Yang Zun, ang boses ni Zun ay bumalik at sinabi na ang Kishan sect ay gustong kumilos laban sa atin. Ang iyong kamahalan ay nakulong ng malakas na Qianzong at hindi nakatakas. Sundin ang utos at susundin ko ang utos ng Young Master at lalabanan ang pag-atake ng Qianzong. Maaaring nangyari ang eksenang ito 1,000,000 taon na ang nakalilipas, ngunit 1,000,000 taon na ang nakalilipas, nabigo ang Young Master na ito. Kaya, magtagumpay kaya si Yezuan sa 1,000,000 taon. System, anong uri ng paglilinang ang mga taong ito? Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ito ay isang espesyal na lihim na kaharian, at ang sistema ay hindi maaaring makakita ng cultivation base. Bahagyang sumimangot si Yezuan, hindi niya alam ang cultivation base, paano ito inayos ni Yezuan. Young Master,
Nang nag-iisip si Yezuan, may maingat na tumawag kay Yezuan. Lumalabas na kapag nag-iisip si Yezuan, tila sa mga taong iyon ay nalilito siya. Gaano katagal bago makarating sa atin ang mga taga Qianzhong? Tanong ni Yezuan sa malakas na lalaki. Hui Shaozhen, ayon sa impormasyon, ang koponan ng Qi Tianzang ay inaasahang makakarating sa ating Qin Ancient Realm sa loob ng 3 araw. Ang kanilang mga pioneer ay nagsimula na sa pag-atake sa atin at ang tanging teleportation formation sa labas ng mundo. Sina Qin De at Qin Yin ay nagdala na ng mga tao para sumuporta. Magalang na sagot ng lalaki. Nag-isip sandali si Yezuan, at pagkatapos ay direktang nag-utos, hayaan silang lahat na umatras, pakilusan ang kanilang lakas, at bantayan ang pasukan sa lihim na kaharian. Oo, young master, bagamat hindi naiintindihan ng mga taong iyon kung bakit gumawa ng ganoong kaayusan si Yezuan, mabilis silang kumilos pagkatapos magbigay ng utos si Yezuan. Pagkatapos ng 3 araw, ang kaaway ay Cecilakay, at ang oras ng pagkawasak ay 1 taon, kaya ano ang nangyari sa taong ito? Kung susundin mo ang normal na pag-iisip, tiyak na hindi ito gagana. Pagkatapos ng lahat, ang sinaunang lihim na kaharian ng Qin na ito ay nawasak ng minsan. Na si Qin Gudazan ay hindi nag-atubili na gamitin ang kanyang buhay para magsagawa ng time-space reversal, kung gayon, tiyak na hindi ito isang hindi malulutas na sitwasyon. Ngunit ano ang susi ng susi? Ano nga ba ang sanhi ng pagkawasak dito? Mabilis na nag-isip si Yezuan sa kanyang isipan. Naaalala pa rin niya ang hitsura ng pagpasok sa sinaunang lihim na kaharian ng Qin na ito, nasira, at ang lahat ay nawasak ng isang walang katulad na malakas na puwersa. Gumuho ang lupa at madilim ang langit. Sa madaling salita, napakalaki ng kapangyarihang iyon. Kaya, anong uri ng kapangyarihan ang maaaring agad na sirain ng isang lihim na kaharian? Ito ba ay isang malakas? Hindi dapat, dahil kung ito ay isang malakas na tao, kung gayon anong uri ng malakas na tao ang kailangan upang makamit ang hakbang na ito? Kabanata 2305 Tabo Magic Weapon. Isa pa, kung ito ay talagang ginawa ng Invincible Super Powerhouse, hindi iiwan ni Qin Gudazan ang lahat ng ito. Dahil kung ito ay ginawa ng isang super powerhouse, tulad ng isang powerhouse na kahit si Qin Gudazan mismo ay hindi kayang harapin, natatakot ako na hindi siya mananatili sa 1,000,000 taon at umaasa sa isang maliit na tao tulad ni Yezuan na magliligtas sa kanya. Sa madaling salita, marahil, ang krisis na ito, hindi lamang umaasa sa lakas, ay maaaring maalis sa pamamagitan ng pagpatay sa kaaway. Nagpatuloy si Yezuan sa pag-aaral, kumunat ang kanyang mga kilay. Ang lahat ngayon ay tila napakagulo. Ano ang sagot? Ano ang susi upang mailigtas ang sinaunang lihim na kaharian? Nang sa wakas ay nagsimulang umatake ang mga lalaki ng Qi Tianzang, naniwala pa si Yezuan na hindi ito malulutas sa pamamagitan ng pakikipaglaban, dahil hindi naman talaga malakas ang kalaban. Dahil sa mga paghihigpit, hindi masuri ni Yezuan ang paglilinang ng mga taong iyon. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng mga numero, ang Ancient Qin Secret Realm ay may kalamangan na madudurog. Kung tungkol sa pagiging epektibo ng labanan ng dalawang panig, walang gaanong pagkakaiba. Sa paghinto sa pasukan ng lihim na kaharian, mahigit 3,000 katao sa sinaunang kaharian ng Qin ang natalo sa pag-atake ng mahigit 10,000 katao mula sa Qianzhong. Kahit sa susunod na 6 na buwan, hindi masisira ng mga taga-Qianzhong ang lihim na pasukan ng aklat. Ang oras ay lumipas sa araw-araw, at ang oras ng pagkawasak ay papalapit ng papalapit. Sa panahong ito, personal na tiningnan ni Yezuan ang halos bawat linya ng depensa sa lahat ng sinaunang lihim na kaharian ng Qin. Masasabing umaasa sa pagbabawal, ang sinaunang lihim na kaharian ng Qin ay hindi masisira. Naisip ni Yezuan ang hindi mabilang na mga posibilidad, ngunit isa-isa siyang napabagsak. Dahil kahit anong posibilidad ang iniisip ni Yezuan, palaging may isang bagay na hindi maaaring mangyari, at iyon ay ang sirain ang lihim na kaharian. Si Yezuan ay personal na pumunta sa frontline para panuurin ang mga laban ng mga taong ito. Kahit na sila ay napakalakas, kahit na ang lakas ng pag-atake ng lahat sa kanila ay sama-sama, hindi sila magkakaroon ng kapangyarihang mawala ang lihim na kaharian. Sa madaling salita, hindi ang digmaan ang dahilan ng pagkawasak ng sinaunang kaharian ng Qin. Kaya, bukod sa digmaan,
ano pa ang maaaring mayroon? Sa araw na ito, iniisip pa rin ni Yezuan ang tanong na ito. Biglang may dumating sa Hall of Venerables. Tuwang-tuwa ang lalaki kaya pagkapasok niya sa pinto ay sumigaw siya ng malakas. Xiao Zun, nagtagumpay tayo, nagtagumpay tayo, nagtagumpay na rin sa wakas ang super magic weapon na pinino natin. Naalala ni Yezuan ang taong ito, ngunit hindi niya matandaan ang kanyang partikular na pangalan, ngunit alam niya na ang taong ito ay isang dalubhasang manggagawa, at mahilig din siyang gumawa ng mga kakaibang bagay. Oh, anong super magic weapon ang pinino mo? Mataray na tanong ni Yezuan, kung tutusin, ano man ang naririto, hindi ito madadala ni Yezuan. Master Hui, binigyan kami ng inspirasyon ng isang mythical beast 500 taon na ang nakalilipas at nagsimulang bumuo ng isang espesyal na self-destruct magic weapon, at ngayon sa wakas ay nagtagumpay kami. Sa simula, natuklasan ko rin ang maliit na bagay na iyon ang hindi sinasadya. Ang mythical beast na ito ay hindi malakas, ngunit mayroon itong napaka-espesyal na mahiwagang kapangyarihan, na maaaring biglang sumabog ng 100 beses ng kapangyarihang magwasak sa sarili na higit pa sa katawan sa huling sandali ng buhay. Ang kalaban ay namamatay ng magkasama. So, iniisip natin noon, pwede ba tayong gumamit ng magic weapons para makamit ang ganoong epekto? Kung magtagumpay tayo, hindi ba natin mapipino ang super powerful magic weapons? 500 taon, gumugol kami ng 500 taon, at sa wakas ay nagtagumpay. Ang lalaki ay labis na nasa sabik, ngunit biglang naramdaman ni Yezuan na parang may nahuli siya. Mula sa simula ng misyong ito, binibigyang pansin ni Yezuan ang pag-unlad ng digmaan. Biglang lumitaw ang isang magic weapon, at kung ibang tao iyon, baka hindi na lang niya ito pansinin. Gayunpaman, si Yezuan, kung tutusin, ay parang isang bystander na nanunood ng lahat ng ito na nangyari. Sa makatuwid, ang biglaang paglitaw nitong nakakasira sa sarili na magic weapon ay agad na nakakuha ng atensyon ni Yezuan. Dalhin mo ako upang makita itong magic weapon na iyong pinino. Sabi ni Yezuan sa lalaki. Masasabing mabangis pa rin ang digmaan ngayon. Bilang pinakamataas na commander ng buong lihim na kaharian, imposibleng makita ito kung ito ang dating young master. Yezuan, gayunpaman, gustong tingnan. Hindi nagtagal, dinala si Yezuan sa isang sagradong bundok. Tuwang-tuwang kinuha ng lalaki ang isang pabilog na magic weapon sa harap ni Yezuan. Young Zun, pakitingnan, ito ang magic na sandata sa pagsira sa sarili na aming pinino, ngunit ang kapangyarihan ay hindi sapat ngayon. Ito ay katumbas lamang ng pagsira sa sarili ng isang tunay na kaharian ng Diyos, napag-usapan namin ito, at naghanda upang idagdag ang kapangyarihan ng batas dito, tulad ng isang halika, ang kapangyarihan ng sumasabog sa sarili na magic na sandata ay tiyak na madaragdagan ng hindi mabilang na beses. Teka, anong sinabi mo na gusto mong sumali? Biglang nag-flash ang isip ni Yezuan, na parang may nahuli siya, at nagtanong kaagad. Sumali sa batas. Idaragdag natin ang kapangyarihan ng batas sa magic weapon na pansira sa sarili. Sa ganitong paraan, ang kapangyarihan ay talagang kamangha-mangha. Sumali sa batas. Oo, ito na. Ang kapangyarihan ng batas ay masasabing pinakamahiwagang kapangyarihan sa kaharian ng mga Diyos. Sa sandaling pumasok ka sa kaharian sa itaas ng kaharian ng isang Diyos, kung gayon ang pinakamahalagang pagpapabuti sa lakas ay ang pangunawa sa batas. Maraming magic weapons na may taglay na kapangyarihan ng batas, ngunit wala pa akong narinig na magic weapon na maaaring humiram ng kapangyarihan ng batas para sirain ang sarili. Hindi ba babasa, hindi pa ito narinig ni Yezuan? Hindi ba't ang walang laman na lugar sa pagitan ng mga kaharian ng mga pangunahing Diyos ay dahil lamang sa digmaan sa pagitan ng mga sinaunang Diyos at sa agresibong paggamit ng mga pamamaraan ng pag-atake ng batas upang mabuo ang hindi mabilang na mga lugar na walang laman na hindi na mababawi hanggang ngayon? At itong sinaunang lihim na kaharian ng Qin, hindi ba't mula lamang ito sa gilid ng kawalan? So, magkakaugnay ba ang lahat ng ito? Ano ang kanilang koneksyon? Batas. Oo, ito ang kapangyarihan ng batas. Ang kapangyarihan ng batas ay napakalakas, at lahat ng tao sa God Realm ay maaari lamang hiramin ito, hindi ito kontrolin. Ngunit ngayon, mayroong isang bagay na gumagamit ng batas bilang isang paraan ng pag-atake ng pagsira sa sarili, kung gayon, walang suspense,
at tiyak na magkakaroon ng hindi maisip na kakilakilabot na mga kahihinatnan. Parang sa isang iglap, ang ulap sa harap ni Ye Zuan ay natanggal lahat. Ang sinaunang lihim na kaharian ng Qin ay hindi nawasak ng kaaway, ngunit sinira nila ang kanilang mga sarili. Ang mga taong ito ang nakaisip ng walang kapantay na makapangyarihan at sa parehong oras na hindi mapigil, nakakasira sa sarili na salamangka na naglalaman ng kapangyarihan ng batas. Kahit na ito ay nagdaragdag lamang ng kaunting kapangyarihan sa batas, ngunit ang pagsira sa sarili ay hindi mapigilan, sino ang nakakaalam kung ito ay magdulot ng isang chain reaction. Higit pa rito, tiningnan ni Ye Zuan ang poster ng ilang tao, at hindi siya mukhang isang taong masisiyahan lamang sa kaunting kapangyarihan ng batas. Tiyak na gagawin nila ang kanilang makakaya upang makagawa ng self-destruct magic weapons na naglalaman ng pinakamaraming kapangyarihan sa batas. Lumalabas na ang sinaunang lihim na kaharian ng Qin na ito ay nawasak sa mga kamay ng mga baliw na ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Ye Zuan, at malakas siyang nag-utos, mula sa araw na ito. Walang sinuman ang pinahihintulutang subukang idagdag ang kapangyarihan ng batas sa sumasabog sa sarili na magic weapon. Ang mga lalabag sa utos ay papatayin ng walang awa. Ang mga salita ni Ye Zuan ay naging dahilan upang hindi maintindihan ng mga master na iyon ang mga masters, ngunit hindi inaasahan ni Ye Zuan na mauunawaan nila ang kanyang kahulugan. Sa madaling salita, magiging maayos sila hanggat hindi nila ginawa iyon. Kabanata 2306, Pagsasama-sama ng sinaunang lihim na kaharian ng Qin. Direktang tinawag ni Ye Zuan ang mga gwardya, kinumpiska ang lahat ng pandalisay at mahiwagang armas ng mga taong ito, at kasabay nito, pinigil sila ng hiwalay. Kung gusto nilang mamatay, huwag hilahin ang likod ni Ye Zuan. Sa susunod na pagkakataon, masasabing mas maasikaso si Ye Zuan sa mga taong ito kaysa sa larangan ng digmaan. Halos bawat ilang araw, magpapadala si Ye Zuan ng mga tao, at pumunta pa para tingnan ng personal ang mga taong iyon para ma-relieve. Ano ang batas ng pagsira sa sarili ng mga sandatang mahika? Isa lamang itong ipinagbabawal na sandatang mahika. Before you know it, dumating na ang 1-year deadline. Sa araw na ito, ang lahat ng mga kalaban sa harapan ay biglang umatras, at pagkatapos, isang napakalakas na pamimilit ang bumagsak sa sinaunang lihim na kaharian ng Qin. Gayunpaman, sa oras na ito, nalaman ni Ye Zuan na bumalik siya sa makulay na espasyo. Alam ni Ye Zuan na natapos na niya ang gawain. Ding, ang system ay nag-uudyok, binabati kita sa host para sa pagkumpleto ng nakatagong gawain, ang mana ni Qinggu. Ding, ang sistema ay nag-udyok. Ang sinaunang lihim na kaharian ng Qin ay muling lumitaw sa kaharian ng mga Diyos sa milyon-milyong taon. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, na pinigilan ng batas. Ang sinaunang lihim na kaharian ng Qin ay automatikong nakatali at sumanib sa lugar ng paglunok ng host. Ding, matagumpay ang pagsasanib, at ang sinaunang lihim na kaharian ng Qin ay automatikong sasali sa lugar ng paglunok ng host. Ding, nilamon ng host ang espasyo at sumanib sa sinaunang lihim na kaharian ng Qin, na nag-trigger sa pag-reset ng batas ng oras. Ding, ang mga tuntunin ng oras para sa host na lunukan ng espasyo ay nagbago. Pagkatapos nito, ang proporsyon ng oras upang lunukan ang espasyo ay pinaikli, at ang labas ng mundo ay nilalamon ng espasyo sa loob ng 50 taon sa isang araw. Ang ratio ng oras na 50,000 taon ay agad na binago sa 50 taon. Ang sinaunang lihim na kaharian ng Qin na ito ay talagang makapangyarihan. Ding, ang paglunok ng espasyo ay automatikong naiiba, ang orihinal na espasyo ay nananatiling hindi nagbabago, at ang sinaunang Qin Secret Realm ay automatikong bumubuo ng isang bagong nakahiwalay na lugar. Ang dalawang espasyo ay hindi maaaring konektado sa isa't isa, ngunit ang host ay maaaring arbitraryong kontrolin ang anumang bagay sa dalawang espasyo. Ding, ang Qingwu Space ay may kumpletong hanay ng mga batas, at ang host ay maaaring makakuha ng mga mapagkukunan sa Qingwu Space pagkatapos nito. Ding, ang system ay nag-uudyok, mangyaring bigyang pansin ng host, na apektado ng mga patakaran at regulasyon. Ang host ay hindi maaaring direktang makakuha ng mga mapagkukunan mula sa Qingwu Space sa Swallow Space, ngunit automatikong i-extract ito mula sa Swallow Space. Kung ang host ay gustong makakuha ng mas maraming mapagkukunan, maaari mong pagbutihin ang piano.
Sinaunang space environment. Tuldok tuldok tuldok. Hindi ba masyadong mapagbigay ang reward na ito, at ito ay naging direktang pagbibigay ng espasyo ng Chingu kay Yezuan. Napatulala si Yezuan, biglang dumating ang kaligayahang ito. Maaaring makita ng sinumang may matalinong mata na ang espasyo ng Chingu ay mas malakas kaysa sa naunang paglunok ni Yezuan. Dahil ang mga mapagkukunan ay gagawin dito, ang Chingu space ay isang lihim na kaharian noon, hindi ba ibig sabihin na si Yezuan ay may isang lihim na kaharian bilang kanyang pinagkukunang reserba? Astig, sobrang astig. Sa madaling salita, ang devouring space ni Yezuan ay nahati na ngayon sa dalawang halves, kalahati nito ay ang dating devouring space, at ang function ay hindi nagbago. Ang kalahati ay ang espasyo ng Chingu. Bagamat hindi makagambala si Yezuan sa alinman sa mga operasyon nito, maaari niyang bigyan si Yezuan ng walang limitasyong mga mapagkukunan. Bukod dito, si Yezuan ay maaari ding magdagdag ng ilang mga espesyal na mapagkukunan sa kanyang sarili, upang sa hinaharap na mga mapagkukunan ng ganitong uri ay magagamit. Gumalaw ang isip ni Yezuan, at sigurado, ang espasyo ng Chingu ay gumagana pa rin ng normal, ngunit kulang ang Chingu Dazun at ang young master na si Yezuan. Gayunpaman, bago makabangon si Yezuan mula sa sorpresa, nagpadala ang sistema ng bagong sorpresa. Ding, nakuha ng host ang Dharma na imahe ni Chingu Dazun, at na-activate ang espesyal na kakayahan ng kadugo ni Wanzan na si Wanzan. Pagkatapos nito, ang host ay maaaring magdagdag ng ilang target sa Wanzan. Kapag nasakop na, maaaring tumawag ang host ng batas para tumulong sa pakikipaglaban anumang oras. Ding, ang host ay hindi nangangailangan ng anumang pagkonsumo upang ipatawag ang Dharma, ngunit ang bawat Dharma ay may iba't ibang oras ng paglamig ayon sa sarili nitong lakas. Ding, ang oras ng paglamig ng Dharma statue ng Chingu, 1,000 taon. 1,000 taon. Sumipsip si Yezuan ng malamig na hangin. Siya ay nabigla sa 1,000 taon na oras ng paglamig. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paglamig, gaano dapat kalakas si Chingu? Siyempre, gaano man ito kalakas, hindi magiging tanga si Yezuan para gamitin ito ngayon. Ang Dharma ng Great Master Chingu ay naging pinakamalaking trump card ni Yezuan. Siyempre, kung may pagkakataon, mangungulekta din si Yezuan ng iba pang larawan ng Dharma. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring 9,999 na bakanteng lugar si Yezuan na magagamit. Ang bloodline ni Wanzan, ito pala ang totoong bloodline ni Wanzan. Si Yezuan ay nasa napakasayang kalagayan. Siyempre, hindi na kailangang manatili si Yezuan sa kapahamakan na ito. Naglalakad palabas sa mga guho ng sinaunang lihim na kaharian ng Qin, nagmamadaling nagtungo si Yezuan patungo sa kaharian ng Kunlun nang walang sinasabi. Dahil hindi masisiguro ni Yezuan kung narito pa rin ang misteryosong tao noon. Huwag tingnan ang lumalamon na espasyo ni Yezuan na ngayon ay pinagsasama ang sinaunang espasyo ng Qin, at ang bloodline ni Wanzan ay nag-activate din ng espesyal na katangiang Wanzan, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ang lahat ng mga bagay na kailangang maipan upang mapabuti ang kanilang lakas. Sa abot ng kasalukuyang Yezuan, hindi ito maaaring iyon. Kalaban ni Mysterious Man. Ngunit syempre hindi alam ni Yezuan na nang pumasok siya sa lihim na kaharian ng sinaunang Qin, napagpasyahan na ng misteryosong lalaki na siya ay mamamatay, kaya umalis na siya. Sa pagkakataong ito, nabigo ang investigasyon sa Linfeng Realm, ngunit sa halip, nakuha niya ang mana ni Chingu Dazun. Para kay Yezuan, ito ay isang hindi inaasahang kagalakan. Ang usapin tungkol kay Lin Fengjing ay hindi pa tapos, ngunit si Yezuan ay napakalinaw na sa kanyang kasalukuyang lakas, kung siya ay patuloy na mag-iimbestiga, siya ay walang alinlangan na makakahanap ng kanyang sariling paraan ng kamatayan. Sa makatuwid, si Yezuan ay kailangang pansamantalang bumalik sa Kunlun Realm para humanap ng ibang paraan. Sa puso ni Yezuan, ang pinakamagandang paraan ay hilingin kay Mi Chang na lumapit. Kung tutuusin, teritoryo din ni Mi Chang ang Lin Fengjing. Sa halip na sariling investigasyon ni Yezuan, mas mabuting hayaan si Mi Chang na magpadala ng isang tao. Hanggat dumating ang mga tao ni Mi Chang, gaano man kalawak ang organisasyon ng paglipol, imposibleng labanan si Mi Chang. Bagamat masasabing maaaring pansamantalang mawalan ng clue si Yezuan na sirain ang organisasyon, ngunit kung ikukumpara sa hindi mabilang na buhay sa Fengjing Realm,
walang pakialam si Ye Zuan. Natural, hindi direktang pupunta si Ye Zuan kay Mi Chang, ngunit pupunta siya sa Miyu. Masasabing pagkatapos makapasok sa Kunlun Realm, hindi pa hinahanap ni Ye Zuan si Miyu. Kung kailan talaga gusto niyang mahanap si Miyu sa pagkakataong ito, hindi niya talaga alam kung saan hahanapin. Sa kabutihang palad, may espesyal na katayuan si Miyu, at kung tatanungin mo ang sinuman, maaari mo ring malaman kung nasaan siya. Pagkatapos magtanong ni Ye Zuan, alam niyang nasa Ancient Sound Pavilion si Miyu. Ang Gayan Pavilion ay isang medyo hindi sikat na atek sa Kunlun Realm. Kung tutuusin, ang itinuturo dito ay ang ritmo. Para sa lahat, kung may oras upang matutunan ang ritmo, mas mahusay na magsanay ng mabuti. Gayunpaman, talagang nagustuhan ni Miyu ang ritmo, at mula noon, ang sinaunang Sound Pavilion ay naging isa sa pinakasikat na pavilion sa Kunlun Realm. Tuldok tuldok tuldok. Oy, hindi ba si Ye Zuan, bakit siya nandito? Nang pumasok si Ye Zuan sa Gayan Pavilion, mabilis siyang nakilala. Siyempre, walang pakialam si Ye Zuan sa iniisip ng ibang tao, ngunit diretsyong naglakad patungo sa pangunahing pavilion. Sa oras na ito, ang mga matatanda sa sinaunang Sound Pavilion ay nagtuturo ng ritmo. Ang malambing na tunog ng piano ay tila napakasarap, at maging si Ye Zuan ay hindi maiwasang bahagyang mabigla. Kabanata 2307, Unang paningin ng ritmong supernatural na kapangyarihan. Ilusyon ba ito? Si Ye Zuan ay hindi maipaliwanag. Hindi niya inaasahan na magiging kapaki-pakinabang ang ritmong ito. Xiong Yu, Bai Lu, kumusta ang 12 tunog ng pagpatay na nilinang ninyong dalawa? Bumalik sa mga matatanda, ang paunang pagpasok ay ginawa. Sige, mag-practice kayong dalawa ngayon. Hindi inaasahan ni Ye Zuan na sa unang pagkakataon na pumunta siya sa Gayan Pavilion, magkakaroon siya ng magandang palabas. Nakita ko ang dalawang babaeng nakaputing damit na bawat isa ay nag-aalok ng kanilang sariling mga sandatang mahika, at nag-set up ng isang labanan sa larangan ng martial arts ng Gayan Pavilion, at magsisimula na ang labanan. Ang martial arts arena ay hindi kasing ganda ng arena space, ngunit ito rin ay espesyal na pinalakas ng mga pagbabawal. Masasabing ang pagsasagawa ng mga drills dito ay hindi makakasakit sa mga inosenteng tao. Ate, pakiusap, junior sister, please. Nakatayo si Ye Zuan sa labas ng martial arts field, pinapanood ang galaw ng dalawang babae. Ang dalawa sa kanila ay naglabas ng kanilang sariling musikal na kayamanan. Dahil ginamit nila ang musikal na melody bilang paraan ng pag-atake, natural na magkakaroon sila ng mga espesyal na mahiwagang kayamanan. Ang mga mahiwagang armas na ito, kung ilalagay sa mga kamay ng mga ordinaryong tao, ay maaaring hindi maging kapaki-pakinabang, ngunit sa mga kamay ng mga abogadong ito, tiyak na mamamatay tao ang mga ito. Ang senior sister na iyon ay may hawak na magic weapon na hugis lang, ngunit habang hinihipan niya ito ng may banal na kapangyarihan, isang makulay na liwanag ang nagmula sa magic weapon sa isang iglap, at sa liwanag na ito, hindi maiiwasan ang tunog ng musika. Ngunit ang junior sister na iyon ay gumagamit ng magic weapon na hugis gukon, na masarap din sa pandinig kapag naglalaro. Siyempre, kung nalilito ka sa magandang hitsura na ito, kung gayon hindi mo malalaman kung paano mamamatay kung mamatay ka. Nang tumunog ang musika, ang buong larangan ng martial arts ay puno na ng mga intensyon sa pagpatay. Ang mahiwagang sandata na nagbago mula sa tunog, o ang general ng demonyo, ay patuloy na nagmamadaling pumatay. Ito ay isang sandali, sa buong larangan ng martial arts, bumagsak ang mga ito sa digmaan. Sa gitna ng dalawa, ang ritmo ng magkabilang panig ay nagkurus, at ang laban ay naging lubhang mapanganib. Ang pinakamahalagang bagay ay ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay mga pag-atake sa hanay, at ang lugar kung saan maaaring maabot ng tunog ay ang lugar na maaari nilang salakayin. Bukod dito, ito ay isang buong pag-atake, nang walang anumang dead-end na pag-atake. Ang labanan sa pagitan ng dalawang tao ay naging epekto ng 1,000 tropa. Napakalaking pag-atake ng melody, isang sinaunang sound pavilion. Hindi dahil hindi pa nakikita ni Ye Zuan ang sinumang gumagamit ng tunog bilang paraan ng pag-atake, ngunit, tulad ng Gayan Pavilion, ito ang unang pagkakataon na nakakita si Ye Zuan ng isang taong gumagamit ng rhythm magic.
Sa oras na ito, napagtanto ni Yesuan na ang orihinal na boses ay maaari ding gamitin bilang isang mahiwagang kapangyarihan. Siyempre, pumunta si Yesuan dito para hanapin si Miyu, kaya pagkatapos manood ng labanan ng dalawa saglit, pumunta siya sa tabi ni Miyu. Masasabing sa Kunlun, karamihan sa mga taong nakakakilala kay Yesuan ay alam na siya at ang prinsesa ay magkakilala, kaya walang nakakatuwang pumunta si Yesuan sa Miyu. Hoy ikaw pala, bakit may oras kang hanapin ako ngayon? Kitang-kita naman na parang good mood si Miyu. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari sa akin? Tumingin si Yesuan sa paligid, maraming tao dito, at ang lakas ng pagsira sa organisasyon, hindi alam ni Yesuan kung gaano ito kalaki, kaya hindi ito ang lugar para pag-usapan. Libre ba ang Her Royal Highness ngayon? Go somewhere with me, I do have something to do with you. Direktang sinabi ni Yesuan kay Miyu, hindi ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan silang dalawa sa isa't isa, kaya hindi sila gaanong magalang. Saan? Tumingin si Miyu kay Yesuan nang may kainahinala, ngunit tumayo pa rin siya at sinundan si Yesuan sa labas. Ang eksenang ito, syempre, ay hindi maiiwasang mahulog sa mata ng maraming tao. Kabilang sa mga ito, mayroong ilang mga mata na puno ng layuning pagpatay. Espesyal ang status ni Miyu. Matapos makapasok si Yesuan sa Kunlun Realm, sa totoo lang ay hindi niya nahanap si Miyu, ngunit nagkusa siyang hanapin si Miyu ngayon, na walang alinlangan na nagdudulot ng gulo para sa kanyang sarili. Sige, punta tayo dito, tumingin kayo sa paligid. Yes, Your Royal Highness. Wala masyadong alam si Miyu tungkol sa ugali ni Yesuan, ngunit alam din niya na magaling si Yesuan, kaya imposibleng magkusa na mahanap siya. Sabihin mo sa akin, ano ang problema? Tumingin si Yesuan kay Miyu, at nagpigil na hamarang sa kanyang espiritual na pakiramdam, at pagkatapos ay sinabi kay Miyu, Your Highness, this time, I want to ask you to do me a favor. Oh, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Siguro alam din ng Her Royal Highness na gumagawa ako ng mga point tasks kanina, at ang lugar na pinuntahan ko ay isang maliit na lugar na tinatawag na Linfengjing, ngunit may nangyari doon. Anong nangyayari? Sinabi ni Yesuan kay Miyu ang lahat ng nalalaman at naranasan niya. Siyempre, hindi babanggitin ni Yesuan ang pangalan ng Extermination Organization, ngunit pinalitan ito ng isang misteryosong organisasyon. Matapos marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Miyu, mayroon bang ganoon? Sa aking Kunlun God Realm, bagaman ang mga bagay na tulad ng mga sekta ay hindi pangkaraniwan, ngunit tulad ng sinabi mo, ang mahiwagang puwersa na pukse ng sekta sa bawat pagliko ay talagang sobra. Bukod dito, hindi ko inaasahan na ang Kunlun Realm ay nakadiscover ng isang abnormalidad, ngunit wala akong pakialam. Okay, I get it, I'll get someone to investigate it immediately. You shouldn't go to the border areas casually in the future. Nabalitaan ko sa kapatid ko na baka mabuksan muli ang laban ng Panginoong Diyos. Ang larangan ng labanan ng Panginoong Diyos. Nagulat si Yesuan. Dapat mong malaman na kapag nagbukas ang labanan ng Panginoong Diyos, hindi mo alam kung gaano karaming mga powerhouse ang babagsak. Iyan ang larangan ng labanan ng Panginoong Diyos, at maraming beses, hindi ito mabubuksan kahit isang beses kahit sa daan-daang libong taon. Well, yes. Although my sister said it is not very clear, but one thing is sure, within 10 years at the latest, the battlefield of the Lord God will be reopened. At saka, baka sa pagkakataong ito, tayong Kunlun God Realm ay haharap sa 3 partido. Flankang, pero okay lang, kung hindi sapat ang cultivation mo, natural na hindi ka ma-recruit. Sumimangot si Yesuan, biglang bumukas ang main God battlefield, at 3 battlefield ang binuksan ng sabay. Sinabi ni Yesuan na hindi nakakagulat, iyon ay isang kasinungalingan. Tutal, bago iyon, walang babala. Siyempre, naiintindihan din ni Yesuan na ang isang taong tulad niya na hindi pa man lang nakarating sa Divine Sovereign Realm ay hindi alam ang impormasyon ng lubos. Nga pala, para sa'yo ta. Sasabihin ko sana kay Kanbayo na ibigay sa'yo, pero hindi ko inaasahan na pupunta ka sa akin ngayon. Bago umalis, biglang may naalala si Miyu at nagbigay ng marka kay Yesuan. Ano ito? Kaina-hinalang tanong ni Yesuan. Oh, ito ang invitation mark ng Godlord's Palace.
Next month, magdaraos ako ng party sa Godlord's Palace. Naaalala mo na pumunta ka noon? By the way, nag-auction din ako at the same time. Ito ang buong Kunlun God Realm together. Ang grand auction na sinalihan ko ay dapat maraming novel treasures. Nakangiting sagot ni Miu sabay walkout na din niya. Siguro kung simpleng party lang, walang pakialam si Yezuan, pero dahil may malaking auction, syempre gustong sumali ni Yezuan. Kabanata 2308 Resource Harvest. Ito ay isang auction na ginanap sa pangalan ng prinsesa, at ang mga kayamanan dito ay likas na kailangan. Hanggat kayang kunan ng larawan ni Yezuan ang gusto niya, ang kanyang lakas ay mapapabuti ng husto. At ngayon ay hindi na matutugunan ng mga ordinaryong mapagkukunan ang mga pangangailangan ng paglamon ni Yezuan, kaya maaaring ipagpalit ni Yezuan ang mga hindi kinakailangang bagay na ito sa kung ano ang kailangan niya. Siyempre, bago iyon, kailangan pang humanap ni Yezuan ng paraan para makakuha ng kapital. Pagkatapos ng lahat, sa napakalaking auction, natatakot ako na si Yezuan ay hindi sapat na kwalipikadong pumasok. Nakakalungkot na ang Chingu Space Resources sa Swalowang Space ay maaari lamang automatikong magawa, at hindi maaaring anihin ni Yezuan. Kung hindi, tiyak na maraming magagandang bagay dito. Pagkaalis ni Miyu, umalis din si Yezuan sa Gaien Pavilion. Ngunit sa kalagitnaan, narinig ko ang isang prompt ng system. Ding, nag-uudyok ang system, mangyaring bigyang pansin ng host, ang unang batch ng mga mapagkukunan sa Devouring Space ay maaari ng anihin, mangyaring piliin ang paraan ng pag-aani. Well, system, anong ibig mong sabihin, paano mag-harvest? Ding, ang sistema ay nag-uudyok, dahil sa partikularidad ng Devouring Space, ang mga ordinaryong mapagkukunan ay maaaring anihin isang beses bawat 500 taon, at ang mga espesyal na mapagkukunan ay maaaring anihin minsan sa 5,000 taon, ibig sabihin, ang host ay maaaring mag-ani ng mga ordinaryong mapagkukunan bawat 10 araw, at bawat 100 araw. Ang isang espesyal na mapagkukunan ay maaaring anihin ng isang beses. Ding, pakitandaan, host, na ang sinaunang lihim na kaharian ng Qin ay orihinal na kabilang sa sinaunang lihim na kaharian, kaya't ang mga karaniwang mapagkukunan sa sinaunang lihim na kaharian ng Qin ay katumbas ng kasalukuyang mga espesyal na mapagkukunan, at ang mga espesyal na mapagkukunan ay katumbas ng mga bihirang mapagkukunan. Ding, ang system ay nag-prompt, ayon sa system analysis, inirerekomenda na ang host ay magtakda ng bahagi ng mga na-harvest na mapagkukunan bilang iba't ibang mga gantimpala at ibalik ito sa Devouring Space upang makuha ang faith value ng Ancient Qin Secret Realm. Ano ba naman? Halos nakalimutan ni Yezuan ang tungkol sa faith value. Dapat mong malaman na maraming malalakas na tao sa sinaunang lihim na kaharian ng Qin. Bukod dito, may 50 taon sa isang araw sa labas, gaano kalaki ang faith value na ibibigay kay Yezuan. May pakiramdam si Yezuan na malapit na siyang umunlad. Ang pag-iwan ng ilang mapagkukunan kapalit ng mga punto ng paniniwala ay talagang isang negosyo na kumikita lamang at hindi nalulugi, kaya natural na hindi magdadalawang isip si Yezuan. Okay, system, sundin mo lang ang iyong plano at mag-iwan ng ilang mapagkukunan bilang mga gantimpala. Ginawa ni Yezuan ang huling desisyon, at pagkatapos ay kinuha ng system ang ani sa pagkakataong ito. Ding, binabati kita sa host, nakakuha ka ng 103 karaniwang mapagkukunan sa sinaunang espasyo ng Qin. Ding, may nakitang mga espesyal na mapagkukunan, Frost Soul Killer Grass, Dragon Soul Essence, at iba pa. Si Ding, isang espesyal na mapagkukunan na magagamit upang i-synthesize ang Dragon Soul Sword Attendant, Dragon Soul Essence, ay nakita. Ding, ang host ay kasalukuyang may hindi sapat na mga mapagkukunan at hindi maaaring direktang i-synthesize ang Dragon Soul Sword Attendant, at ang mga mapagkukunan ay pansamantalang nakaimbak. Ang isang serye ng mga senadoryas ay nagpasigla kay Yezuan. This time, mabubuo na talaga. Maaari kang mag-ani ng mga mapagkukunan ng isang beses sa loob ng 50 araw. Bagamat random ang ani na ito, siguradong malaki ang kita. Haha! Ang sistema, isinasama ang lahat ng mga karaniwang mapagkukunan na hindi kailangan, oras na para sa akin na mag-upgrade. Mabababa na talaga ni Yezuan ang mga ordinaryong resources na iyon ngayon, at wala pa siyang mood na pumunta sa auction para ipagpalit ang mga ito.
Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang kayamanan ng wireless na pagkuha ng mga mapagkukunan. Ding, nag-prompt ang system, matagumpay ang pag-uuri. Sige, kainin mo. Ding, ang host ay nakalusot, at ang kasalukuyang ika-6 na baitang mataas na antas na True God Realm. One level up lang ba? Well, ang mga ordinaryong mapagkukunan ay talagang walang silbi. Hindi na lumabas muli si Yezuan, ngunit nagpahinga sandali sa Kunlun Realm, at handa nang pumunta sa party ni Mio. Gayunpaman, nang dumaan si Yezuan, napagtanto niya na ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng party gaya ng sinabi ni Miyu, kundi ang kaarawan ni Miyu. Sa pangkalahatan, sa kaharian ng mga Diyos, kakaunting tao ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa bagay, huli na ang lahat para mag-practice araw-araw, kaya walang mood na magdiwang ng kaarawan. Gayunpaman, iba ito para sa isang prinsesa tulad ni Mio. Marami siyang resources para sa kanya upang linangin, kaya kada daang taon, may kaarawan pa rin siya. Kung gaano katanda ang kaarawan, walang nagmamalasakit. Hindi ito alam ni Yezuan, kaya pumunta siya sa palasyo ng Panginoong Diyos na walang dala. Ang lugar kung saan nakatira si Miyu ay tinukoy bilang palasyo ng Diyos. Kahit papaano sa Kunlun God Realm, kapag binanggit ng mga tao ang God's Palace, natural na alam nila kung nasaan ito. Ang araw na ito ay itinuturing na isang pangunahing kaganapan sa Kunlun God Realm. Bagaman walang sinuman mula sa mas matandang henerasyon ang dumating, ang bawat aristokratikong pamilya, sinaunang aristokratikong pamilya, at mga pangunahing sekta ay nagpadala ng kanilang sariling piling mga anak. Parang napakasigla. Nang dumaan, si Yezuan, naghihintay na doon si Kunbuyo. Kunbuyo, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pumasok? Forget it, andan lahat ng anak ng big family. I'm a small son of the Kunnan family. Saan ko ipapadala ang number 1? I'd better stay outside. Malinaw, kahit na ang mga taong tulad ni Kun Buyo ay tila hindi komportable dito. Anong sabi mo? Pumunta tayo dito dahil sa relasyon ni Mio. Anong kinalaman nito sa ibang tao? Tara, sabay tayong pumasok. Nag-alinlangan sandali si Kun Buyo, ngunit sumunod kay Yezuan at naglakad pasulong. Para kay Kun Buyo, ito ay isang pagkakataon pagkatapos ng lahat. Pero bago sila pumasok ay hinarang sila ng dalawang gwardya. Tumigil ka, bawal kang pumasok. Tumingin si Yezuan sa kanilang dalawa. May nakaberda na salitang Li sa kanilang mga dibdib. Malinaw, hindi sila ang mga bantay ng palasyo ng Panginoong Diyos. Higit pa rito, nakita na ni Yezuan ang pangungutya ng ilang tao sa di kalayuan. Haha, ang batang iyon ay si Yezuan, talagang kinukuha niya ang kanyang sarili bilang isang karakter. Sinuri ko, ang batang ito ay hindi man mula sa ating Kunlun Divine Realm, ngunit mula sa isang ligaw na maliit na sulok. Akala ko kilala ko ang Her Royal Highness Princess. Talaga bang karakter ito? Di ba, Li Kuya, o direkta ka, gusto kong makita. Ano ang magagawa ng bata? Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan, ang mga lalaking iyon ay hindi kilala ni Yezuan, ngunit malinaw naman, sadyang sinusubukan nitong guluhin siya. System, ay detect mo ang lakas ng dalawang guard na ito. Ding, sinenyasan ka ng system na tukuyin ang target ng 9th rank high-level True God Realm. Realm ng Diyos. Bagamat may titulo ito ng dating korona, hindi nag-atubili si Yezuan at direktang sinuntok ito. Pagkatapos ng lahat, ito ang palasyo ng Diyos, kaya hindi magaling si Yezuan sa pagpatay ng mga tao. Gayunpaman, turuan ng leksyon ang dalawang gwardya, kaya pa niya. Boom! Sa isang suntok lang, direktang pinatumba ni Yezuan ang dalawang gwardya sa ere. Bagamat talagang may mga dahilan kung bakit ang mga gwardya na ito ay hindi naglakas loob na kumilos, ngunit sa parehong oras, napatunayan din nito ang lakas ni Yezuan. Bold, nasaan ang mayabang na batang lalaki na nangangahas na manggulo sa palasyo ng Panginoong Diyos? Halika rito, pasabugan mo siya para sa akin. Nakita ng young master na umalis sa bahay na ang kanyang sariling mga tao ay nagdusa, at nawalan ng mukha, tumayo pa siya at sumigaw ng malakas. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, ang galing. Kahit na hindi makakapunta ang lalaking ito, pupuntahan siya ni Yezuan. Kabanata 2309 na nakamamatay na banta.
Kahit na ang Kunlun Divine Realm ay medyo malaki, ang mga talagang kwalipikadong pumasok sa Divine Lord Palace sa unang pagkakataon ay talagang mga puwersang iyon, kaya lahat sila ay magkakilala. Gayunpaman, hindi maraming tao ang nakakakilala kay Yezuan na biglang lumitaw sa oras na ito, kaya kahit na ang Young Master na si Ligia ay halatang naghahanap ng gulo para kay Yezuan, walang makakapigil sa kanya. Ang ilang mga tao ay hindi alam kung sino si Yezuan, kaya mayroon silang saloobin na manood ng isang palabas. At mayroon pa ring ilang mga tao na nakakaalam kung sino si Yezuan, ngunit mayroon din silang saloobin na manood ng isang palabas. Kaya sa sandaling ito, walang sinuman ang magsasalita para kay Yezuan, sa halip ay tumabi, pinapanood si Yezuan na ginagawang tanga. Kasunod ng utos ng Young Master mula sa bahay, 2 gwardya mula sa bahay ang sumugod. Sa pagkakataong ito, halatang mas mataas ang kanilang lakas kaysa kay Yezuan. Ang pamimilit lang sa kanila ay sapat na para magulat si Yezuan. Si Yezuan ay may paraan para harapin ang mga taong ito ngayon, maaari pa nga itong sabihing durog. Iyon ay ang paggamit ng pamamaraan ni Chingu Dazan. Masasabing kapag lumabas na ang imahe ng Dharma, walang makakapigil dito. Gayunpaman, natural na imposible para kay Yezuan na gamitin ang fax iyang ngayon. Pagkatapos ng lahat, gusto lang ng mga taong ito na ipahiya si Yezuan, at hindi sila nakatanggap ng anumang nakamamatay na banta. Gayunpaman, nang si Yezuan ay gagawa ng isa pang bagay sa halip na isang mas kaunting bagay, at aalis na sana, biglang, isang pakiramdam ng matinding panganib ang bumalot sa puso ni Yezuan, at sa parehong oras, ang matalim na alarma ng system ay tumunog. Ding, alarm, alarm, ang host ay nasa ilalim ng malalang banta. Ding, alerto, alerto, ang host ay nasa ilalim ng fatal attack. Damn it, si Yezuan ay natakot. Ang mga taong ito ay talagang gustong magpakamatay. Ngunit mabilis na naunawaan ni Yezuan na ang Young Master na umalis ng bahay ay halatang siguradong sigurado. Malinaw niyang alam na hindi siya mula sa Kunlun God Realm, at wala siyang anumang mga taga-suporta. Nakilala mo lang siya. Gayunpaman, tiyak na dahil kilala ni Yezuan sina Mimao at Miyu kaya mas mapahamak si Yezuan. Talagang napakaraming tao sa Divine Master Palace ngayon. Gayunpaman, hindi ba ang God Realm ay isang mundo kung saan ang mahihina ay bumibiktima ng malakas? Dito, iginagalang ang mga malalakas. Ano siya, Yezuan? Wala lang, kung si Yezuan ang napatay ngayon, ang lalaking ito ay papagalitan ng higit. Hindi man lang siya papagalitan, dahil isa siyang makapangyarihang Young Master kung tutuusin, kaya kahit anong gawin ni Miao, imposibleng masabi na siya ay pinarusahan. Damn it! Damn it! Hindi inaasahan ni Yezuan na makakatagpo siya ng ganoong bagay pagdating niya sa Divine Master Palace. Maging si Yezuan ay hindi na nagkaroon ng oras upang makita ang lakas ng bantay, dahil ang pag-atake ng lalaking iyon ay tumama na. Nakita ko ang ginintoang liwanag ng kulog sa kamay ng taong iyon na patuloy na kumikislap, at tuluyan itong nilamon si Yezuan sa isang iglap lang. Ibig sabihin, si Yezuan ay nahulog sa isang tiyak na sitwasyon ng kamatayan sa oras na ito. Kumikislap ang kidlat, at lahat ay tumingin sa direksyon ni Yezuan. Si Kunbuyo, na nagawang talunin si Yezuan sa par, ay napatumba sa paglipad sa pamamagitan lamang ng titig ng lalaki. Lahat ay tumingin sa panig na ito, na may mga pagdududa, ngunit higit na may paghamak. Lumipas ang oras, nang makitang si Yezuan ay ganap na napapalibutan ng kidlat, ang mga taong iyon ay nagsimulang magdiwang ng maaga. Haha, isang bata na sobrang kumpiyansa, kahit na may kagaya niyang langgam, gusto niyang makuha ang ideya ng Her Majesty, at hindi man lang tingnan kung sino siya. Umaasa lang sa kanya. Karapat-dapat ba siyang makipag-ugnayan sa Her Majesty? Haha, tama, matapang si Young Master Lee. Bibigyan ko siya ng mukha para sa kapakanan ng prinsesa. Kung tutuusin, gusto ko siyang patayin. Kami lang, huwag kang tumingin kay Young Master Lee. Sinabi niya na ang pamilya ni Lee ay isang sinaunang pamilya. Maging ang Panginoong Diyos ay magbibigay ng 3 punto ng mukha. Ang pagpatay sa gayong langgam ay kasing simple ng pagdurog ng langgam. Ang sisihin, ang taong ito ay masisisi ko lamang sa labis na pag-abot sa kanyang sarili, at ang kanyang kamatayan ay walang kabuluhan.
Pinag-uusapan ito ng lahat, ngunit walang tatayo para magsalita para kay Yesuan. Itinuro ng lahat ang kanilang mga daliri kay Yesuan, na nagsasabi na si Yesuan ay karapat-dapat na mamatay. Mukhang ang mga taong ito ay nagpasya na si Yesuan ay dapat mamatay. Sa katunayan, ang mga taong ito ay hindi mali na mag-isip ng gayon. Kasi, God King ang gumawa ng shot, kahit na ito ay isang inferior God King lamang. Gayunpaman, ang Divine King Realm ay isang pag-iral na nalampasan na ang Divine King Realm. Kung ang isang nakakatakot na tao ay kumilos laban sa isang maliit na tao sa kaharian ng mga tunay na Diyos, hindi ba't walang suspense? Maaaring ang ilang mga tao ay maghinala na ang isang superpower sa God King Realm ay hindi magagawang ibagsak ang isang langgam lamang sa Real God Realm. Tuldok. Habang lumilipas ang panahon, marami na ang nakasimangot. Dahil sa normal na pagsasalita, kung ang isang malakas na tao sa God King Realm ay kumilos, kahit sa isang daliri, sapat na upang durugan ang isang langgam sa Real God Realm. Pero napakatagal na ngayon, pero bakit may stalemate pa rin? Sa oras na ito, isang system prompt ang tumunog sa tainga ni Yesuan. Ding, sinenyasan ng system na may nakitang nakamamatay na banta sa host, at automatikong pumipili ang system ng plano sa pagtatanggol. Ding, sinenyasan ng system na nakita ng host ang tanging solusyon na magagamit, at ipinatawag ang Dharma avatar ni Chingu. Ding, sinenyasan ng system na matagumpay na natawag ang Dharma aspect. Boom! Isang walang hangganang pamimilit ang bumungad ng direkta mula sa kulog. Ang buong Divine Master Palace, hindi, dapat ay ang kaharian kung saan matatagpuan ang buong Divine Master Palace, kasama ang lahat ng tao sa nakapalibot na dosenang kaharian, ay nakadama ng isang superpower na talagang hindi mapaglabanan. Hindi mabilang na mga tao ang napaluhod sa lupa, sila man ay mga Diyos o mga Diyos. Maging ang taong nasa harap ni Yesuan ay napaluhod sa ilalim ng biglaang pagsabog ng pamimilit. Ngunit ang oras ng kulog ay nawasak sa isang iglap, at isang figure ang lumabas ng direkta. Kung hindi si Yesuan, sino pa kaya ito? Sa oras na ito, mapula ang mukha ni Yesuan. Sa likod niya, isang ilusyon na anino ang nakabantay sa kanya, na siyang Dharma na mukha ni Chingu. Ang malawak at walang hangganang pagbabago-bago ay sumabog mula sa hitsura ng Dharma na iyon. Okay, very good, gusto mo talaga akong patayin. Ang tono ni Yesuan ay puno ng layuning pumatay, at sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang powerhouse ng God King Realm na pinipigilan si Yesuan noon, at sapat na para patayin si Yesuan noon, ay bumagsak ng diretsyo ng ganoon. Pagkatapos, ang mga yapik ni Yesuan ay lumakad patungo sa Young Master na si Ligia. Flop! Ang Young Master na si Ligia ay natakot na, at matatakot na tumingin kay Yesuan. Ikaw, anong gusto mong gawin? Haha, tinanong mo talaga ako kung ano ang gusto kong gawin. Tapos sasabihin ko sa iyo, isipin mo kung ano ang gusto mong gawin sa akin, at ngayon, gusto kong gawin ang gusto mong gawin sa iyo. Itinaas ni Yesuan ang kanyang kamay, hanggat bumaba ang kanyang kamay, ang taong ito ay mamamatay. Ikaw, ang lakas ng loob mong patayin ako. Ako ang Young Master na umalis ng bahay. Ako ang umalis ng bahay. Kahit ang Panginoong Diyos ay hindi maglalakas loob na gumawa ng gulo para sa atin. Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Bantayan, bantay, patayin siya, patayin. Kabanata 2310 nagulat ang domain ng Diyos. Hindi alam ni Young Master Lee kung natatakot pa rin siya o kung ano ang nangyari. Sa sandaling ito, sumisigaw siya na parang payaso at sabay na humihingi ng suporta ng mga gwardya. Pagkaraan ng ilang sandali, isang grupo ng mga gwardya mula sa bahay ang halos hindi tumayo at sinubukang lapitan ang Young Master mula sa bahay. Gayunpaman, casual na ikanaway ito ni Yesuan. Bigyan mo ako ng kamatayan. Isang nakakatakot at malakas na puwersa ang sumabog sa isang iglap. Ang mga gwardya na iyon, si Yesuan ay hindi man lang nag-abala na tingnan ang kanilang lakas, at lahat sila ay dinurog sila sa pamamagitan lamang ng isang kaway ng kanyang kamay. Walang talo. Ito ay tunay na invincibility. Sa pagpapala ng Dharma Master ng Chin at Gu, nalampasan na ni Yesuan ang lahat ng tao dito. Kahit si Yesuan ay walang ideya kung ano ang cultivation base ng Chingu Dazun.
Gayunpaman, ang isang tao na maaaring huminto sa oras ng buong lihim na kaharian at maaaring gumamit ng batas ng oras ng napakahusay ay tiyak na isang napakalakas na tao. Ito ay isang sobrang pag-iral na higit pa sa Diyos Panginoong Mi Chang. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay ipinatawag lamang ni Yesuan ang kanyang imahe ng Dharma, ngunit hindi niya ipinatawag ang kanyang sarili, ngunit nagawa niyang makamit ang gayong malakas na pag-atake. Hindi ba ito nangangahulugan na ang lakas ng Qin Gu ay hindi sapat? Ang napakalaking pamimilit ay naging sanhi ng pagkataranta sa buong Divine Master Palace. Sa di kalayuan, biglang nanginig ang puso ni Mi Chang. Paano posible na ito ay talagang isang Diyos? Maaaring ang mga Diyos mula sa ibang mga lugar ay dumating sa aking Kunlun God Realm. Ang Diyos Panginoon, tulad ni Mi Chang, ay isang super powerhouse na may napakalaking larangan. Sa pangkalahatan, siya ay isang pag-iral sa antas ng Diyos Emperador. Ang Diyos Panginoon ay isang marangal na titulo, at ang kinakatawan niya ay walang katapusang kapangyarihan. Halimbawa, sa sandaling ito, si Mi Kong, hindi ba siya bahagyang sumimangot, at nang gumalaw ang kanyang anyo, nagpakita siya sa palasyo ng Panginoong Diyos. Ikaw, Yesuan, anong ginagawa mo? Bagamat tinanong niya ito, siya lang ang nakakaalam ng gulat sa puso ni Mi Chang. Nang dinala ng kanyang amo si Yesuan at hiniling na alagaan siya, si Mi Chang ay palaging napakabuti kay Yesuan. Bagamat laging may pag-iingat si Yesuan laban kay Mi Chang dahil sa relasyon ng matanda, hindi ibig sabihin na hindi alam ni Yesuan na mabuti si Mi Chang sa kanya. Nang makita si Mi Chang sa oras na ito, bahagyang kumunat ang noo ni Yesuan, at pagkatapos ay sinabi kay Mi Chang, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito, mangyaring iwanan ito, kailangan kong patayin ang taong ito, at ngayon lang, talagang nagpakamatay siya laban sa akin. Kung hindi dahil sa mabilis kong reaksyon, patay na ako ngayon. Ito ay totoo, kumunat ang noo ni Mi Chang. Ngayon, hindi bagay sa pagpapakita ni Yesuan ng kanyang lakas. Para kay Mi Chang, si Yesuan ay hiniling ng kanyang amo na alagaan siya, ngunit ngayon sa kanyang sariling teritoryo, si Yesuan ay muntik ng mapatay, paano niya ito matatanggap? Ikaw, sabihin mo sa akin ang nangyari kanina, salita ng salita, kung may kalahating kasinungalingan, sisirain ko ang siyam mong angkan. Itinuro ni Mi Chang ang kanyang kamay, at ang walang katulad na kapangyarihan ay sumabog kaagad. Sa sandaling ito lang nalaman ni Yesuan kung gaano kalakas ang babaeng nasa harapan niya. Masasabing pagkatapos ng lahat, ipinatawag ni Yesuan ang Dharma ng Qin Gu, hindi ang kanyang sarili, kaya ngayon, si Yesuan ay walang pagkakataong manalo. Ngunit malinaw naman, gagawin ni Mi Chang ang hustisya para sa kanya. Oo, Panginoong Diyos, ang taong pinangalanan ni Mi Kong, sa ilalim ng panggigipit ni na Yesuan at Mi Kong, ang kanyang mukha ay sobrang putla na, at natakot pa siyang umihi. Gayunpaman, walang tatawa sa kanya. Kung tutuusin, hindi lang siya ang takot umihi ngayon. Ang lalaki ay hindi nang ahas na magtago ng anuman, at direktang sinabi ang lahat ng mga bagay na kanyang nakita. Hanggat totoo ang sinabi niya, natural na husgahan ni Mi Chang ang katotohanan ng bagay. Ganito pala, isang magaling umalis ng bahay, ito ay para magrebelde. Ang mga salita ni Mi Chang ay natakot sa pamilya ng Young Master na si Li na lumabas sa kanyang dumi at ihi, habang ang iba pa sa pamilya ay nakaluhod na at patuloy na nagsusumamo ng awa. Okay, Yesuan, kakayanin mo ang bagay na ito, pero huwag mong sasaktan ng inosente. At saka, hahayaan ko si Lydia na magbigay sa iyo ng paliwanag. Gayunpaman, dapat mong alisin ang iyong lakas. Kung tutuusin, ngayon ang kaarawan ng aking kapatid, kahit na huwag mong tingnan ang aking mukha. Si Mio ay palaging masama sa iyo, hindi mo ba nais na maging malungkot si Mio? Ang mga salita ni Mi Chang ay hindi pareho sa pandinig ng ibang tao. Sa kanilang mga mata, ang Panginoon ng Diyos ay talagang malambot sa taong ito. Oo, ito ay upang maging malambot. Sa kanilang mga mata, si Mi Chang ay talagang nagmamakaawa kay Yesuan na huwag palay ng mga bagay. Para kay Yesuan mismo, talagang naghihirap siya. Siya ay galit at labis na galit, ngunit mas alam niya ang kanyang lakas. Isang beses lang sa 1,000 taon mapapatawag si Qin Gu. Ngayon, sa hindi maipaliwanag, ibinigay niya sa kanya ang pinakamalaking whole card ni Yesuan.
Matapos mapaalis, masasabing hinding-hindi maliligtas si Yesuan na makatagpo ng mga katulad na bagay sa hinaharap. Bukod dito, alam din ni Yesuan sa kanyang puso na sa pagkakataong ito, pinatay ang young master na ito ng malayo sa bahay, hindi lang ang mga taong umalis ng bahay ang nasaktan niya. Gayunpaman, ang taong ito, gusto pa ring patayin ni Yesuan. Kung hindi mo siya papatayin, kailangan mo lang maghintay na mapatay niya. Kaya, ano ang pinag-aalangan ni Yesuan? Okay, dahil sinabi na ni Lord God, natural na susunod ako. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kamay ni Yesuan, isang hindi mapapantayang malaking puwersa ang direktang pumuligid sa young master na umalis ng bahay. Pagkatapos, unti-unti nitong sinisira ang buhay niya. Pinahirapan ni Yesuan ang taong ito hanggang mamatay sa pinakamalupit na paraan. Ding, ipo-prompt ng system na ang oras ng pagpapatawag para sa Dharma statue ng Chingu Dazun ay tapos na, at ito ay kasalukuyang nasa kulang state. Maaari lamang itong ipatawag pagkatapos ng 1,000 taon. Kasunod ng prompt ng system, biglang lumiit ang kapangyarihan ni Yesuan, at sa isang iglap, bumalik si Yesuan sa kanyang orihinal na True God Cultivation Base. Gayunpaman, walang nakatingin sa kanya sa sandaling ito. Maging si Mi Chang ay puno ng pagdududa sa kanyang puso. Sige, ituloy niyo lahat ng aalis ng bahay. Umalis kayo dito, ayokong makakita ng aalis ng bahay. Tsaka, mas mabuting magbayad kayo sa lalong madaling panahon kapag aalis ng bahay. Kung hindi pa kontento si Yesuan, wala akong pakialam kung umalis kayo ng bahay. Pagkatapos magsalita ni Mi Chang, nawala ang figure. Iniwan lang si Yesuan na may mapang asar ng ngiti, pinatay niya si Lydia. Madaling sabihin, ngunit mayroon bang ganoong lakas si Yesuan? Ang pag-alis sa bahay ay isang marangal na sinaunang pamilya. Gayunpaman, alam din ni Yesuan na siya at itong si Lydia ay nakagawa ng isang malaking alitan na hinding-hindi matatapos. Marahil ay hindi magagalaw si Yesuan sa pag-alis ng bahay sa loob ng maikling panahon, dahil kung ito man ay para sa mukha ni Mikong o para kay Yesuan, hindi sila nang ahas na manggulo. Walang nakakaalam kung anong mga card mayroon si Yesuan, at walang nakakaalam kung sino si Yesuan. Dati, ang balitang nakuha nila ay si Yesuan ay hindi kabilang sa Kunlun God Realm, ngunit nagmula sa ibang lugar. Maliit na malayong lugar pa raw ito. Gayunpaman, nang si Yesuan ay nagpakita ng napakalakas na lakas at tumawag ng isang nakakatakot na imahe ng Dharma, kailangan nilang hulaan. Maaaring ang Yesuan na ito ay talagang isang prinsipe mula sa isa pang pangunahing domain ng Diyos. Dahil sa ganitong paraan lamang, maipaliwanag kung bakit nagawang ipatawag ni Yesuan ang Dharma ng Chingu.